Announcement lang po mga katakip silim. Kung gusto nyo po magbahagi ng inyong kwentong kababalaghan, pwede po kayo mag-email sa pntstories6@gmail.com. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung pinakang email para mas maintindihan po ninyo. Kami na pong bahalang mag-ayos ng inyong kwento. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa story natin ngayong araw para sa susunod naming upload, pa-shoutout po namin kayo. Salamat po. Simulan na natin. Hindi ko alam kung ang gabi bang yun ay isang sumpa o isang biyaya. Ako si Antonio, 16 na taong gulang, anak ng isang magsasaka. Nang sumiklab ang digmaan at dumating ang mga Hapon sa aming bayan sa Capiz, biglang naglaho ang katahimikan. Tila nawala ang kulay ng mundo at ang araw ay laging natatabingan ng takot. Isang hapon, dumating ang mga sundalong Hapon sa aming baryo. Hinanap nila ang mga lalaking may lakas pa. Tinawag silang taga-suporta ng gerilya. Isa na roon ang aking ina, kahit babae siya. Pinaghinalaan nilang may tinutulungan siyang sugatang Pilipino. Hinila siya palabas ng aming bahay, pinagsisipa, at sa harap ng maraming tao, pinugutan. Simula noon, ang bata sa akin ay namatay. Nanumpa akong lalaban ako, kaya ako sumapi sa mga gerilya sa kabundukan. Ako ang pinakang bata sa grupo, kaya ako'y tagapaghatid ng mensahe. Walang armas, dalangin lang at takbong mabilis ang baon ko. Noong gabi ng 13 ng Agosto, inutusan akong dalhin ang lihim na sulat kay Caramon, isang leader gerilya sa kabilang dako ng bundok. Madilim ang gabi, parang may takip ang buwan. Ang mga kuliglig ay tahimik. Sa bawat yapak ko, tila may mga matang nakamasid. Narinig ko ang iyak, mahinang tinig, boses ng babae. Sa may gilid ng kakahuyan, may 3 sundalong Hapon. Isa sa kanila may hawak na bayoneta. Ang babae, duguan, nakaluhod, at tila wala nang lakas lumaban. Gusto kong sumugod, gusto kong sumigaw, pero anong laban ng isang batang walang armas? Biglang umihip ang malamig na hangin. Tila'y may dumaan sa ulap. Nagdilim ang paligid. May aninong dumapo sa itaas ng puno. Mabilis. Hindi ko maaninag. "Bakay muno!" Sigaw ng isa sa mga sundalo. Parang nawawala sa sarili. Sa isang iglap, sinunggaban ng isang nilalang ang isa sa kanila. Maririnig ang kalabog ng mga buto, ang malapot na tunog ng pagkalam ng laman. Lumabas ito mula sa dilim. Isang nilalang na mahaba ang pakpak, kasing itim ng uling. Ang balat ay parang nasunog. Ang mga kuko, tila labaha. Ang kanyang mga mata, pula, umiilaw na parang apoy sa gitna ng kadiliman. Aswang. Pero hindi siya sumugod sa babae. Hindi siya umatake sa akin. Ang 2 natitirang sundalo tumakbo. Isa ang natisod at sinunggaban siya sa batok. Hinila palayo na parang laruan. Ang isa'y niyurakan ng kanyang kuko at nahati ang dibdib nito. Pagkatapos, umarap siya sa babae. Hindi bilang halimaw, kundi parang tagapagligtas.
Pinalaya niya ito at pagkatapos dahan-dahang lumapit sa akin kung saan ako'y nakatago pa rin sa puno. Tao ka, huwag kang matakot. Ako'y anak ng gabi, ngunit hindi ko isinumpa ang aking bayan. Bulong niya, hindi sa bibig, kundi sa isipan ko. Gusto kong magsalita, pero natigilan ako. Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti, tapos lumipad siya pataas. Kasabay ng pag-ulan ng itim na balahibo mula sa kanyang pakpak. Kinabukasan, nakarating ako sa tagpuan. Nabasa ni Caramon ang sulat at nang ikwento ko ang lahat, sagot lang niya, matagal na naming naririnig yan. Isang dating albularyong isinumpa ng mga praile. Hindi siya masama, pero pinili niyang maging halimaw para takutin ang totoong halimaw, ang mga mananakop. Simula noon, nag-iba ang pananaw ko. Hindi lahat ng may pakpak ay demonyo. Minsan, ang halimaw ng gabi ay siyang humahatol sa tunay na kasamaan. At kung totoo nga ang sinabi niya, hindi ako nag-iisa sa laban. Dahil sa bawat sulok ng dilim, may isang nilalang na kumakampi sa atin. 2 buwan matapos ang unang pagtatagpo ko sa aswang, tila lalong humigpit ang hawak ng mga Hapon sa paligid ng Capiz. Dinampot nila ang mga lalaki kahit walang kasalanan. Sinunog ang mga bahay na pinaghihinalaang may gerilya. At ang mga babae at bata ay di na nakaligtas sa dahas. Lalong lumalim ang galit sa puso ko. Mula sa lihim naming kampo, dumating ang balita. 6 sa aming kasamahan, kabilang si Ka Elena, ay nahuli at kinulong sa loob ng simbahan sa San Gregorio. Isang matandang simbahang ginawang himpilan ng mga Hapon. Ang simbahan na yun, ayon sa matatanda, ay may matandang libingan sa ilalim at mga alingasngas ng mga espiritu at anino. Ngunit ang tunay na halimaw ay wala sa libingan. Naroon siya sa loob. Si Major Nakamura, isang malupit na opisyal na may reputasyong walang kinikilalang batas. May mga ulat na nilulunod niya sa drum ang mga bihag o pinapakain sa mga asong sinasanay para sa giyera. Ano ang plano? Tanong ko kay Capidel. Isang bugso ng apoy at asalto. Hindi natin pwedeng palipasin ang gabi. Iyan ang huling gabi bago sila ilipat sa Maynila. Sagot niya. 18 kaming gerilya. Wala kaming mga kanyon. Walang sapat na baril, ngunit may kaalaman kami sa lugar. At may isa pang pag-asang nakatago sa dilim. Isang nilalang na sa kabila ng anyo ay kakampi. Kung siya'y naroon, sana tulungan niya kami. Bulong ko sa sarili. Tahimik ang paligid ng San Gregorio. Ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng ulap. Ang hangin ay malamig, parang may kasamang bulong ng espiritu. Pinalabutan namin ang simbahan mula sa 3 direksyon. Sa loob, maririnig ang sigaw ni Ka Elena. Isang palo kasunod ng halakhak ng mga sundalong Hapon. Tangina nila, bulong ni Caramon. Sumenya si Capidel. Handa! Ilusad! Sumabog ang unang granada sa may silong. Sunod-sunod ang putok. Sumugod kami. Sabay sigaw ng, para sa bayan! Nag-ulanan ng bala. Tinamaan sa balikat si Ka Pedro. Si Ka Isko binaril sa dibdib habang inaakyat ang bakod. Ngunit nakapasok kami sa loob ng simbahan. Putok, sigaw at dugo. Si Major Nakamura, naka-armor at may bayoneta, ay sumugod mismo sa gitna ng labanan. Parang hayop kung lumaban. May dalang mahabang itak at revolver. Isa-isa niyang pinapatay ang aming kasamahan. Walang takot. Mga hayop kayo, gerilya. Wala awa para sa inyo. Tila kami napupulbos. Hanggang
Bumukas ang bubong ng simbahan. Bumagsak ang nilalang. Itim ang pakpak. Ang kanyang mata ay mas mapula kaysa dati. At may apoy ng galit na parang sumiklab sa loob ng kanyang kaluluwa. "Yokai!" sigaw ng isang sundalong Hapon. Mula sa anino, sumulpot siya na parang multo. Iniladlad ang kanyang pakpak. At sa isang iglap ay pinatay ang 3 sundalong Hapon na nasa altar. Binunit niya ang tiyan ng isa gamit ang kuko. Saka binasag ang ulo ng isa sa haligi ng simbahan. Si Major Nakamura ngayon ay nag-aatras. "Walang halimaw makakapatay sa akin," sigaw niya. Ngunit pumarap sa kanya ang aswang. Walang salita, walang galaw, tanging titig ng hatol. Nagkaharap sila. Digmaan ng lakas at lagim. Nagbanggaan ng bayoneta at kuko. Lumipad ang mga kahoy na upuan sa simbahan. Nasunog ang altar dahil sa natumbang gasera. Si Nakamura ay matibay, may disiplina. Pero ang aswang ay galit at lumalaban, hindi lang bilang halimaw kundi bilang isang anak ng bayang nilapastangan. Sa huli, pinunit ng aswang ang dibdib ng Hapon. At bago siya pinulbos, bumulong ito. "Para sa mga nanay naming pinatay mo." Pagbagsak ni Nakamura, nagmistulang tahimik ang gabi. Pinalaya namin ang 6 na bihag. Umiiyak si Ka Elena. Ilang kasamahan namin ang di na umabot sa umaga. Ngunit ang labanan ay naging pananda ng isang bagay. Na hindi lang mga tao ang lumaban para sa bayan. Minsan, kailangan lumitaw ang tunay na anyo ng gera. Ang halimaw sa kalooban ng tao para mas makita ang tunay na bayani kahit pa siya'y may pakpak ng kadiliman. Pagkatapos ng gera, nagpatuloy ako sa buhay. Ako'y naging guro sa parehong bayang dating sinunog ng mga Hapon. Ngunit sa bawat turo ko ng kasaysayan, hindi ko kailanman kinalimutan ng itim na tagapagtanggol. Sa simbahan ng San Gregorio, na ngayon ay wasak at lumot na lang ang natira, may isang krus na bato. Sa likod nito may ukit. Sa nilalang na sinumpa, ngunit piniling lumaban para sa bayan. Hindi ka namin malilimutan. Ako si Lorna, 18 taong gulang, tagaluto sa isang kampong militar taong 1977. Akala ko'y ligtas na ako noong pinili ako bilang tagaluto sa kampo ng mga sundalo dito sa liblib naming baryo. Ang sabi ng inay, mas mabuti yan kaysa sa palaging nasa gitna ng gulo. Pero ang hindi alam ng inay, mas nakakatakot pala ang mga matang laging nakatingin sa akin habang naghihiwa ako ng gulay o nag-iigib ng tubig sa balon. Lalo na ang mata ni Sergeant Reyes. Parang laging gutom, hindi sa pagkain. Iba ang tingin niya, iba ang ngisi. At masama ang kutob ko mula pa lang noong una. Gabi ng Miyerkules, tinawag ako sa kusina kahit tapos na ang hapunan. "Ayusin mo raw yung isang kawali sa likod," sabi ng isa sa mga bagitong sundalo. Tahimik ang paligid. Nakatulog na ang karamihan. Pagpasok ko sa kusina, agad kong naramdaman ng kakaiba. Walang ingay, wala rin kawali, pero nandoon sila Sergeant Reyes at 2 tauhan niya. Nakaupo sila, may hawak na bote ng alak at may silyang nakalagay sa gitna para raw sa akin. "Halika Lorna, huwag ka nang maarte, tayo-tayo lang naman," sabi niya sabay turo ng silya. Tumakbo ko papalapit sa pinto, pero talak na pala nila. Hinawakan ako sa braso. Napaiyak ako. Sumigaw ako pero parang sinasakal ako ng hangin. Walang tunog na lumalabas. "Tulong!" Yun lang ang nasambit ko bago nila ako tuluyang napaluhod. At doon ko siya narinig. Isang mababang boses.
Malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Bitawan niyo siya. Lahat kami natigilan. Sino yan? Sigaw ni Reyes. Hawak pa rin ako sa buhok. Biglang namatay ang ilaw. Kasunod ang malakas na langit-ngit ng kahoy at amoy ng putik. Amoy ng lupa na nabubulok, ng basang lupa na hinaluan ng dugo. Mula sa bukas na sahig sa bandang likod ng kusina, kung saan may luma ng balon na matagal nang tinakpan, may lumabas. Hindi ko alam kung tao siya o hayop. Itim ang katawan niya, parang luwad. Ang matay pula at ang hininga niya'y mabigat at malamig. Ang isa sa mga sundalo na paurong, pero huli na. Hinablot siya ng nilalang, parang laruan lang, at kinuyumos. Tumalsik ang dugo sa dingding. Si Reyes nagpumiglas. Naiwan ako sa sahig. Nilalang ka lang, di mo ko madadala. Pero hindi siya pinakinggan ng nilalang. Lumapit ito, yumuko kay Reyes at bumulong ng hindi ko maintindihan, parang sinaunang wika. Tapos ibinuka nito ang bibig ni Reyes at may sumuot na anino papasok. Nakatingin lang ako, nanginginig. Pagkatapos pumahimik ang lahat. Ako lang ang naiwan sa gitna ng kusina, nanginginig, hindi makagalaw. Lumapit sa akin ang nilalang. Hindi ako sinaktan. Imbis, inilagay nito ang kamay niya sa noo ko. Malamig pero may kung anong haplos na tila pag-unawa. Ikaw ay isa sa mga inapi. Hindi kita papayagang masaktan. Hindi ngayon. Pagtingin ko sa balon, bumalik siya roon. Kasama ang bangkay ni Reyes at ng mga kasamahan niya. Wala na sila pagising ng mga tao kinabukasan. Walang bakas ng dugo, walang katawan. Pero ang balon na dati tuyo at iniiwasan ay naging basa. May bahid ng pulang putik. Hindi na ako muling ginulo ng sino man sa kampo. Hindi na rin nila muling pinabuksan ang pinto ng kusina tuwing gabi. At tuwing gabi bago ako matulog, binubulong ko sa dilim, "Salamat." Tawagin niyo na lang akong Mang Ernesto. Noong 1976, janitor ako sa isang ospital na hindi na ngayon ginagamit. Nasa Maynila, malapit sa Intramuros. Gabi-gabi akong naka-duty. Madalas ay tahimik, pero may isang bahagi ng ospital na bawal puntahan. Ang kwarto 21. Sabi nila, dating kulungan daw yon ng mga nahuling militar. Dati kasi, sinasabing ginagamit ang ospital bilang safe house ng mga sundalo. Pero hindi para gamutin ang pasyente, kundi para tanungin at pahirapan. Isang gabi, habang naglilinis ako sa 3rd floor, may narinig akong kalampag galing sa kwarto 21. Agad kong sinilip kahit sinabihan akong wag na wag kong bubuksan ang pinto. Pero bukas ang pinto. Madilim sa loob, pero may aninong nakaupo sa kama, nakatalikod. Nang masanay na ang mata ko sa dilim, napansin kong duguan ang sahig at may umaagos mula sa kama. "Tulungan mo ako." Bulong ng boses na tila pagod, garalgal. Tumakbo ako. Kinabukasan, sinabi kong may tao sa loob. Sinamahan ako ng nurse at isang security guard. Pero pagdating namin, sarado na ang pinto. May kandado at iniulat ng record na walang kwarto 21 sa 3rd floor. Pinuntahan namin ang floor plan. Room 20, room 22, walang 21. Pero alam kong nandoon yun. At gabi-gabi,
Mula sa likod ng mga pader, naririnig ko pa rin ang pag-iyak at ang impit ng hiyaw ng mga kaluluwang hindi na nakalabas. Sabi ng mga matatanda, maraming nawala noong martial law. Hindi lang basta nawala kundi isinara ang mga kwarto nila sa kasaysayan. Pero kahit burahin ang numero, hindi mabubura ang bangungot.